persecuted and abandoned, struck down but not destroyed. I am blessed beyond the curse, for His promise will endure. That's joy gonna be my strength. And though the sorrow may last for the night, His joy comes in the morning. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. And I'm trading my sickness, I'm trading my sickness. Joy of the Lord, and we will sing, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Come on, let's sing it to the Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. We sing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Hallelujah. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng Diyos sa John chapter 1 verses 1 to 14. Verse 1. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siya ang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Verse 6, Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw, at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Verse 10. Nasa sanlibutan ang salita, nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Purihin po natin ang Diyos sa kanyang mga salita. Rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord
Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. We sing rejoice. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, I will rejoice, I will rejoice and be glad in it. Okay po, masayang araw po sa bawat isa, lalong-lalo na po sa kani-kanilang mga tahanan na nakikinig at nanonood ng online Sunday worship natin. Tayo po'y dadako na sa opening prayer. Samahan niyo po ako sa pananalangin. So let us pray po. Yes, Lord, hallelujah. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, Panginoon, sa umagang ito. Ang iyong dakilang pangalan, ang aming itinataas, O God. Lord, kami po ay lumalapit sa iyo na may pagpapakumbaba at humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakamali sa iyo. Lord, pakalinisin mo nga po ang aming mga puso't isipan upang patuloy kami na makalapit at makasamba sa iyo sa umagang ito. Marami pong salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, sa aming patuloy na pag-aawitan, pagsasayawan at pagpapalakpakan, dalangin namin, O Diyos, na Ikaw ang aming mapapurihan at maparangalan. Panginoon, sa iyo rin po namin ipinagkakatiwala at itinataas ang magbabasa ng iyong banal na salita ng Diyos, ang magpapahayag, O God. Bigyan mo po siya ng sapat na kaalaman at karunungan upang maibahagi sa bawat isa sa amin ang iyong mabuting balita. Marami pong salamat, O Diyos, dahil alam namin na bagamat may pandemic, ay malaya kaming nakakapuri at nakakapagsamba sa iyo, Panginoon, sa mga oras na ito. Marami pong salamat, O Diyos, at muli sa iyo namin binabalik lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Almighty reigns. Alleluia. Alleluia. For the Lord God Almighty reigns. Alleluia. Holy are you, Lord
the Lamb. Amen. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Isayas Kabanata 9, talata 6 hanggang 7. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahanga-hangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito at pamamahalaan ng may katarungan at katuwiran mula ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang ating Diyos na siyang nagbigay sa atin ng Kapaskuhan nang ipadala niya si Jesucristo na kanyang bugtong na anak, sapagkat ang ating Panginoong Hesus ang sentro ng Kapaskuhan at siya ang dahilan bakit may Pasko. Kaya purihin natin ang Panginoon, tayo po'y manalangin, papurihan natin ang sama-sama ang ating Diyos sa ating tahanan, saan man tayo nanduroon, isama po natin ang ating mga anak at tayo po ay yumukod at papurihan po natin ang Diyos. Amang banal, Diyos na dakila, salamat po sa pag-ibig mo sa amin. Salamat o dakilang Diyos na ipinadala mo ang iyong bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lord, salamat po o Diyos dahil sa Panginoong Hesus ay nagkaroon ng Pasko at ang celebration na ito, Panginoon, ang sentro ng celebration na ito ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus na siyang naghandog ng buhay para po sa amin. Salamat po o dakilang Diyos. From heaven to earth ay siya po ay nagpakumbaba upang abutin at kami, Panginoon, upang abutin ang bawat siya sa amin at mahayag ang kadakilaan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos at ang pagliligtas ng Panginoong Hesus. Kaya nga po, o Diyos, salamat sa umagang ito. Patuloy namin kinikilala ang iyong kabutihan. Pinapahayag namin ang aming pagpupuri, ang aming pagsamba, sapagkat, o Diyos, ang buhay namin ay nandoon sa kadiliman. Ngunit salamat po sa Pasko na siyang nagbigay ng liwanag sa sanlibutan upang
aalisin ang kadiliman na ito sa buhay po ng bawat isa. Ama, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, dakila ka o Ama na siyang may likha ng lahat ng bagay. At sa iyo nakasalalay ang buhay. At ang Kapaskuhang ito, o dakilang Diyos, mahayag ang ginawa mo, ang pag-ibig mo, o dakilang Diyos, sa buhay ng bawat isa. Salamat po at maging sentro ng Kapaskuhang ito ay ang pagliligtas ng Panginoong Yesus. Sa iyo lamang po, O Diyos, ang aming papuri, ang aming pasasalamat, ang aming pagsamba. In Jesus' name. Amen. Amen. Ang mapagpalang Kapaskuhan po sa ating lahat. Ang tema po natin sa buwan na ito ng Disyembre ay ang Pasko ay si Kristo o Christmas is Christ. Ginawa po natin ito dahil po sa ngayong Kapaskuhan, parang marami tayong mamimiss na maraming mga bagay. Limitado po ang Christmas party, limitado ang Christmas shopping, so limitado rin ang Christmas giving, at maaaring po yung mga outings ay mamimiss natin. At baka sabihin natin na mukhang hindi masaya ang Pasko o Kapaskuhan ngayon. Ngunit alam po natin bilang mga mananampalataya na ang tunay na diwa ng Pasko ay ang Panginoong Hesukristo. Pagdiwang natin ito na kasama natin ang Panginoong Hesus na siyang tunay na kahulugan ng Kapaskuhan. Ang ating pong pag-aaralan ngayon o pagbubulayan ay yung binasa po kanina. At dito nga po ay pinapakilala kung sino ang Panginoong Hesukristo sa buong mundo. Ayon po sa ating binasa, nang pasimula pa ay naroon na ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. At sa pasimula pa ay kasama na siya ng Diyos at nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. So dito po maunawaan natin na ang Panginoong Hesus ay nandun pa mula sa simula. Sabi, in the beginning was the Word. O kaya po ito ay katulad din doon sa Genesis na sinasabi na sa pasimula pa ay nilikha na ng Diyos ang langit at lupa. At kasama na siya doon sa pagkalikha ayon po dito sa ating binasa. So siya yung from the beginning, siya po ay walang hanggan at kasama siya ng Diyos. Kaya dito po ay tinuturo nga yung doktrina na may tatlong persona sa isang Diyos at ang Panginoong Yesus ay isa doon. At ang anak ay kasama na ng Ama mula pa sa pasimula. At nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Ibig sabihin po, nung nilikha ng Ama ang buong sanlibutan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita, ay ito po ay idinaan sa ating Panginoong Hesukristo na malilikha din. Sabi pa po, siya ang pinagmumulan ng buhay. Sa verse 4 ng ating pong binasa ay sa kanya ay may buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. In Him was life. Kaya pinagmulan po ng lahat ng buhay ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kung wala po ang ating Panginoong Hesukristo, ay wala pong buhay dito sa mundo. Siguro po puro lamang mga buhangin at bato ang ating makikita at walang anumang may buhay. But si Kristo po is the source of life, sinasabi po dito. At ang buhay na ito ay siyang ilaw o tanglaw ng sangkatauhan. Pinagmumulan ng lahat ng liwanag, ayon po dito. Nagliwanag siya sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagapi kailanman o hindi ito natalo ng kadiliman. So po yung Panginoong Hesus, siya po yung tanglaw na kung wala po siya ay wala pong liwanag dito po sa sanlibutan. At siya rin po yung liwanag na ito ay nagpapahayag ng kanyang kabanalan at katuwiran laban sa kasamaan at kabulaanan. At hindi man ito nagapi kailanman siya ng kadiliman, ang sabi po rito. Siyang salita, ang sabi rin po doon sa verse 1 ng Aklat ng Juan, Kabanatang 1,
ay nang pasimula pa ay naroon na ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. So, ano po ang ibig sabihin na ang Panginoong Hesus ay salita? Ang ibig po sabihin, siya yung nagpapakilala sa Diyos Ama. Di po ba yung salita ay pag binanggit mo, nauunawaan natin yung mga bagay-bagay. So, ang Panginoong Hesus communicates about God. Nagpinakilala ng Ama. Pinakilala ng Panginoong Hesus, ang Diyos, dito sa sanlibutan. Kaya sinabi niya nga, kung nakilala niya ako, nakilala niyo na ang Ama. So, He is the communicator of the deity of God dahil po siya tinawag na salita. At sa panghuli po, doon sa verse 14, ang sabi po siya, ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Sabi po ni Apostol Juan, nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na sa Kanya bilang kaisa-isahang anak ng Diyos. Siya ay puspos ng kagandahang loob at katotohanan. So ito po yung diwangan ng Pasko na yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. Siya nagbigay ng buhay sa atin ay naging tao na katulad natin. At ang pinagdiriwang nga natin ngayong Kapaskuhan ay ang pagsilang ng ating Diyos na manilikha, naging tao na katulad natin. Sa magkagayon, lahat po ng bagay na patungkol sa atin ay nauunawaan ng Diyos kasi naging katulad natin siya. Nung narirahan siya rito sa lupa. Siya rin po ay pinaglihi ng 9 na buwan at inilabas dito sa mundo noong unang Kapaskuhan. Siya po ay pinanganak noong unang Kapaskuhan. At kung anong naranasan ng baby, naranasan din po niya. Di po ba pag lumalabas ang isang sanggol, ang una niyang ginagawa ay yung umiiyak. Naranasan ng Panginoong Hesus ngayon po. At alam ko nga kung hindi umiiyak ang baby, pinapaiyak pa. At naranasan pong lahat ito ng Panginoong Hesus. Naranasan niya ang maging tao. Naranasan niya ang lahat ng paghihirap. At mas mahirap pa nga ang dinanas niya sa atin. Ang hindi lang po niya naranasan ay ang kasalanan. Sapagkat naparito nga siya, hindi natalo ng kadiliman ang Panginoong Hesus. At naparito siya para po iligtas tayo, tubusin tayo sa ating kasalanan. So ito po ang Kapaskuhan. Ang liwanag na nanggagaling sa Diyos, ang buhay na nanggagaling sa Panginoong Hesus. At ang katiyakan na meron tayong kasama sa mundong ito na naging katulad natin. Kaya nararapat lamang po na patuloy nating ipagdiwang ang Kapaskuhan sa buwan na ito ng Disyembre. Dumating ang salita, sabi po sa sanlibutan doon sa verse 10, ngunit hindi siya kinilala o nakilala ng sanlibutan. So marami pa rin pong tao na nung dumating ang Panginoong Hesus ay hindi siya alam na tagapagligtas, hindi niya alam na siya yung Panginoon na dapat nilang kilalanin. At hanggang sa ngayon po, marami pa rin mga tao ang hindi nakakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nararapat lamang na gaya ng patutuo dito ni Juan Bautista, na hindi siyang ilaw, ngunit nagpatutuo siya tungkol sa ilaw sa pamagitan ng kanyang buhay upang makilala pa siya ng maraming mga tao. Nawa po, lalo na ngayong Kapaskuhan, magkaroon tayo ng pagkakataon na sa ating pamumuhay, sa ating pagdiriwang ng Kapaskuhan at sa ating pong mga awitin ay marinig at malaman ng tao, maging po ng ating mga kasama sa pamilya, ang tunay na kahulugan ng Pasko ay ang Panginoong Hesukristo at makilala nila siya. Sa chapter 1 verse 11, sabi po, pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang mga kababayan. So po ay nagpapatungkol sa mga Hudyo na alam po natin na nung dumating siya, maging po yung mga religious leaders, mga Fariseo, na hindi siya kinilala. Tinanggihan siya at hindi sila naniniwala na siya nga ang Mesiyas. Hindi sila naniwala siya nga ang Kristo. Sa magkagayon, siya nga po ay ipinako pa doon sa krus. Tinanggihan siya ng kanyang sariling kababayan. So nakakalungkot po ito na yung piniling bayan ng Diyos ay tumanggi sa kanya. Ngunit salamat po doon sa verses 12 and 13. Sabi po, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binibigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos.
Kaya ito po ang pinakamagandang pagtanggap ng sino man, Hudyo man siya o hindi, na kung sumampalataya, ibig po sabihin ay pinagkatiwala natin sa Kanya yung ating mga buhay at tinanggap natin siya. Ibig po sabihin ay inanyayahan natin siyang manirahan sa ating mga buhay bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kikilalanin natin siya lamang ang susundin natin at pagkakatiwala ang nagligtas sa atin. Sa magkagayon po, marami pong mga magagandang bunga sa ating buhay. Naging mga anak tayo ng Diyos at hindi lamang po yun, naging tagapagmana tayo ng Diyos at tayo nagkaroon ng karapatang manirahan sa Kanyang kaharian balang araw doon sa kalangitan. Ito yung mga bagay na himala ng Kapaskuhan, di po ba? Na tayo dating hindi pinatawad, napatawad, tayong dati na walang pag-asa, nagkaroon ng pag-asa. This is the miracle of Christmas na dapat nating ipagdiwang. Kaya nga ang sabi po dito ay sila naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa kanilang sariling pamamaraan, hindi dahil sa pagsisikap, sabi po rito. Sila ay naging anak ng Diyos sa pamamagitan ng gawa ng Diyos sa kanilang buhay. It is the work of God and it started on the first Christmas. So patuloy natin ito pong ipagdiwang, lalong-lalo na tayo mga anak ng Diyos, tayo mga sabi nga po, citizens of heaven. Kung tunay pong tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa ating mga buhay, nagkaroon tayo ng tamang relasyon sa ating Panginoong Diyos, ay nararapat lang palagi po nating ipagdiwang ang Kapaskuhan. Ang totoo nga, di po ba ang kasabihan sa isang mananampalatayang Kristiyano, araw-araw ay Pasko. At mga kapatid, nawa po ay ipamuhay natin ito at maranasan natin sa buhay. Ito gaya ng sinasabi ni Apostol Juan, nakita pa namin ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang karangalan, at siya po ay dapat na ipagdiwang palagi sa ating mga buhay. So nawa po ngayong Kapaskuhan, patuloy nating makita na ang dakilang gawa ng Diyos, sabi nga po, the great Creator became my Savior because He loves me. At matanglawan niya tayo, patuloy niya tayong liwanagan, maranasan pa natin yung buhay na ganap at kasiyasiya sa piling ng Diyos. Patuloy nating malaman na lahat ng pinagdadaanan natin sa buhay ay napagdaanan ng Panginoong Yesus. Dumaan din siya sa lahat ng paghihirap dito sa lupa at makasama natin siya na ang tunay na Pasko ay hindi lamang isang kasaysayan na ating aalalahanin nung nakaraan, kundi isang kasaysayan na nararanasan natin sa pangkasalukuyan at nagbibigay sa atin ng pag-asa sa hinaharap. Kaya po mga kapatid, pagpalain tayo ng Diyos ngayong Kapaskuhan at hindi lamang ngayong Kapaskuhan, kundi sa buong buhay natin hanggang sa walang hanggan. Amen. Sa mga sandali pong ito naman ay aalalahanin natin ang Panginoong Hesus sa banal na hapunan. Ito po ay kanyang tagubilin sa atin na we should always remember Him, His death, His resurrection, and His coming back. Kaya bagamat inaalala po natin ang Kapaskuhan at dapat nga po ay sabi nga natin araw-araw ay Pasko sa atin. Ngunit ang pinakasentro ng ating isang inaalala ay yung cross, ang kanyang kamatayan para sa ating kaligtasan. Kaya meron nga pong kasabihan na merong crib kung saan siya pinanganak ng Kapaskuhan. Ngunit merong cross kung saan naman siya po ay namatay para sa atin. At meron ding empty tomb na nagpapatunay ng kanyang muling pagkabuhay at ang kanyang pagbabalik sa kanyang upang tayo ay kunin niya ng magpawalang hanggan. Ngunit ngayon po ang alalahanin natin ay yung kanyang ginawang pagpapakasakit, paghihirap para sa atin at bago po natin kunin yung ating bahagi sa banal na hapunan at umasa po tayo na nakahanda na yung ating kapirasong tinapay at saka yung juice o yung grape juice o anumang juice na ating inihanda at sabay-sabay po tayong kukuha ng ating bahagi bilang paggalang at pag-alaala sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya po,
Manalangin po muna tayo at basahin natin ang banal na salita doon sa Isaiah kabanatang 53 bago po tayo kumuha ng ating bahagi. Sige po, manalangin tayo. Pagbasa sa banal na punan. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng hapdi at hirap. Wala man lang pumansin sa kanya. Binaliwalas natin siya na parang walang kabuluhan. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit inakala nating iyo ay parusa ng Diyos sa kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanyang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol kahit nagupitan, at hindi umimik kahit kaunti man. Nang siya ay hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Manalangin po tayo. O Diyos, salamat po muli sa pagpapadala niyo ng inyong bugtong na anak para sa aming kaligtasan at kapatawaran. Tunay po na napakahirap ng inyong dinanas. Ngunit salamat po nang dahil dito, kami po ay napatawad. Sa pamagitan ng inyong sugat, kami ay nagsigaling. Kaya po Panginoon, nais namin kayong alalahanin ng buong puso sa pagkuha namin ng aming bahagi sa banal na hapunan maging sa tinapay. Mga kapatid, kunin natin ang ating bahagi sa tinapay ng ating Panginoong Jesus. Patuloy po nating basahin ang Isaiah kabanatang 53 bago po ang pagkuha natin ng saro ng Panginoon. Siya ay inilibing na kasama ng masasama at mayayaman, kahit na siya ay walang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito'y mabubuhay siyang matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya at sa pamamagitan niya ay may sasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng mahabang pagdurusa, muli siyang lalasap ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang tapat kong lingkod na lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami at alang-alang sa kanya sila ay aking patatawarin. Dahil dito siya ay aking pararangalan kasama ang mga dakila at makapangyarihan, sapagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nakibahagi sa parusa ng masasama. Inako niya makasalanan at idinalangin sila ay patawarin. Salamat po Diyos sa inyo pong pagpapakasakit sa amin nung kayo'y namatay doon sa krus para po sa aming kaligtasan. Salamat po Panginoon sa pagtatagumpay ninyo sa kamatayan. Kayo'y muling nabuhay na muli at ito ang ay naalala po namin sa mga sandaling ito. Tanggapin niyo po ang aming taos-pusong pagpapasalamat sa inyo. Taos-pusong pag-alala namin. Hindi lamang po ang inyong paghihirap kundi ang inyong pagtatagumpay sa lahat ng bagay. Salamat po na sinabi ninyo na kami magsaya sapagkat napagtagumpayan na nyo ang lahat ng bagay. Kaya tinatanggap po namin ang sarong ito hindi lamang dahil sa inyong pagpapakasakit, kundi sa inyong pagtatagumpay at lubusang pagtatagumpay sa muli ninyong pagbabalik upang ipahayag na kayo nga ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, at kung saan kayo naroon ay duroon din kami. Purihin po kayo. Kaya mga kapatid, tanggapin po natin ang ating bahagi sa saro ng Panginoon sa mga sandaling ito. Muli, ang pagpapala ng Diyos ay sumating lahat sa dakilang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen.
creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Clothed in rainbows of living colors, flashes of lightning, rolls of thunders. Blessing, honor, strength, and glory and power be to you, the only wise King. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was, who is, and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was, who is, and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. We adore you. Filled with wonder, awestruck wonder, at the mention of your name. Jesus, your name is power, breath and living water, such a marvelous mystery. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was, who is, and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was, who is, and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. We adore you. Mateo 1 verse 23. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay kasama natin ang Diyos. Ikalawang Pedro 3 verse 18. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago sa kabutihan at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Sa Kanya ang kapurihan ngayon at magpakailanman. Amen. Magkaroon po tayo ng panalangin po sa mga sandaling ito. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat,
Salamat po sa pagpasok ng Kapaskuhan. At salamat po na muli po magiging mas makahulugan sa amin ang pagparito at ang kapanganakan ng aming Panginoong Hesus. Gaya po ng aming pong napagbulayan sa inyong banal na salita, kinikilala naming muli na ang Panginoong Hesus ay kasama doon sa pagkalikha ng lahat ng bagay. Kinikilala po namin na kayo ang nagbigay ng buhay sa amin. Kinikilala po namin na kayo ang siyang nagbibigay sa amin ng liwanag sa araw-araw. Kinikilala po namin na kasama namin kayo sa buong buhay po namin. Kaya patuloy ang inyo pong pagsama sa amin pong lahat. Sa lahat po ng nakikiisa sa online Sunday family worship po na ito ay inyong pagpalain. Pagpalain niyo po ang kanilang pamilya. Pagpalain niyo po ang kanilang mga anak. Pagpalain niyo po ang kanilang mga hanapbuhay, Panginoong Diyos. Bigyan niyo ng karunungan ang bawat isa. Bigyan niyo po ng kalusugan, Panginoon, ang bawat isa na sumasama ngayon sa amin pong pagpupuri at pagsamba. At maging po yung mga iba naming kasama sa iglesia, Panginoon. Samahan niyo po sila at ang inyong lahat ng pagpapala ay suba kanila. Pagpalain niyo po kami ngayong Kapaskuhan at maipagdiwag naming muli ang inyong pagparito sa sanlibutan. Bigyan niyo kami ng karunungan, ingatan sa araw-araw. So may the Lord bless you and keep you. May the Lord guide you and be with you now and forever. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. We sing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. I'm pressed but not crushed. I am pressed but not crushed. Persecuted and abandoned. Struck down but not destroyed. I am blessed beyond the curse, for His promise will endure. That's joy gonna be my strength. And though the sorrow may last for the night, His joy comes in the morning. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. And I'm trading my sickness, I'm trading my sickness. Hey, hey. I'm laying them down for the joy of the Lord. And we will sing, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Come on, let's sing it to the Lord. Yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. We sing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Hallelujah. Yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. And I'm pressed but not crushed. I am pressed but not
persecuted and abandoned, struck down but not destroyed. I am blessed beyond the curse, for His promise will endure. That's joy gonna be my strength. And though the sorrow may last for the night, His joy comes